Pagpapalakas sa relasyon sa ibang mga bansa, paghahanap ng mga nais na mamuhunan sa Pilipinas na inaasahan namang makakalikha ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kabilang lamang yan sa mga sinasabing dahilan kung bakit kinakailangan bumiyahe sa ibang bansa ang Pangulo ng Pilipinas. Ngayong taon, 12 beses umalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang working o state visits. Ilang investment pledges o pangakong pamumuhunan mula sa mga foreign investor ang kanya nakuha. Kabilang dito ang 1.3 trillion pesos mula sa China, mahigit 721 billion pesos sa Japan, Washington DC sa US na may 73 billion pesos investment, Malaysia na may 15 billion pesos, Indonesia 1.2 billion pesos, Singapore 11 billion pesos, at Riyadh, Saudi Arabia na may 213 billion pesos. Habang sa sidelines naman ng APEC Summit sa San Francisco, California, nakuha naman ni PBBM ang mahigit 33.6 billion pesos na pamumuhunan. Sa kabuuan, aabot ito sa 2.3 trillion pesos investments na inaasahang lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino sa mga susunod na taon. Hindi lang naman ukol sa pamumuhunan ang isinusulong ng Pangulo, naging diretsyahan rin siya sa pagtalakay sa usapin sa West Philippine Sea sa mga international forum. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Dahil sa isyu ng seguridad sa West Philippine Sea at banta ng geopolitical tension, isinulong rin ng Pangulo ang lalong pagpapatibay ng kooperasyon sa defense at security sa Estados Unidos, Japan at sa iba pang mga bansa sa Asia. Sa kanyang pagbisita sa ibang mga bansa, hindi rin nakakalimutan ng Pangulo na bisitahin at kamustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa ibang mga bansa. Lahat po kayo ay nagsakripisyo na kayo ay nakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong bansa. But your incredible determination and resilience are truly impressive. Ilan lamang ito sa mga naging pakay ni PBBM sa kanyang foreign trips ngayong taon. Isa sa pinaka-importanteng trabaho ng Pangulo ang paglagda o pag-aproba sa mga isinusulong na panukalang batas ng Kongreso. At ngayong taon, ilang mahalagang batas ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. Kabilang sa naging ganap na batas ay ang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng batas, hindi na pagbabayarin ng agrarian beneficiaries ng kanilang unpaid amortization. Ang controversial na Maharlika Investment Fund o MIF ay ganap ring na isabatas. Ito ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas, kung saan ang seed money ay ilalagak sa iba't ibang pamumuhunan tulad ng sa infrastruktura upang magkaroon ng malinaw na master plan para sa pagbuo ng trabaho, tugunan ng unemployment at underemployment, tuluyang naisabatas ang Trabaho para sa Bayan Act. Dalawang malaking panukala ang nilagdaan ng Pangulo habang siya ay naka-home isolation dahil sa COVID-19 noong December 5. Ang Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPP Code at Internet Transactions Act of 2023. Layon ng PPP Code na patatagin ang partnerships ng public at private sector sa pagtugon sa kakulangan ng infrastructure system. Ang Internet Transactions Act naman ang magbibigay proteksyon sa mga mamimili at negosyante habang pinalalakas rin ng e-commerce. Ilan lamang ito sa major legislation na inaksyonan ni Pangulong Marcos ngayong taong 2023, kabilang na ang pagsasabatas ng 2024 National Budget. Nel Maribuhok para sa Repaso 2023.